pag-iingay, batikos, pagkontra, at kung ano-ano pang negatibo na ginagawa ng Duterte camp laban kay Pangulong Marcos at sa ating administration, malalaman natin kung anong epekto dito sa eleksyon sa Lunes, May 12 sa mga national and local candidate. Kaya mahalaga na ang mga botanteng Pilipino sa buong mundo, more or less 70 milyong registered voters, kayo ay magpakatotoo at ating mahalin ang bayan, suportahan ang umiiral na mga batas, irespeto ang mga opisyal ng gobyerno na ginagawa ang trabaho para sa atin. Huwag maniwala, huwag palinlang sa mga naninira dahil sa kailang interes lamang na sila ay mangagaw ng kapangyarihan, magpabagsak ng gobyerno at sila ang maghawak ng salapi at kapangyarihan. Yun lang laman ang layunin ng mga grupong bumabatikos ng personal, pag-atake ng personal sa pamilyang Marcos at sa administrasyong ito. Kaya tayo mga botante, mag-decide tayo. Ano ba ang gusto natin? Ang katahimikang gobyerno sa ilalim ng Marcos administration o ang mga mapanirang grupo ng mga Duterte supporters, kandidato ng mga Duterte, mga vloggers, mga troll at lahat na iba ang layunin? Pang sarili lang. Ang gobyerno na ipinatutupad ang batas, rule of law, binibigyan ng pagkakataon ng lahat, ang mga paratang na mga fake news, mga paratang at paninira na puro suntok sa buwan ang ginagawa ng grupong naninira sa pamahalaan. Kaya alam na natin, alamin ninyo ng mga botanteng Pilipino, sino ang karapat-dapat. May paninindigan sa West Philippine Sea, may paninindigan sa katatagan ng bansa, susuporta sa independent foreign policy ni Pangulong Marcos para tulungan tayo ng malaking bansa sa buong mundo at iba pang bansa kung tayo may problema sa kalamidad, ekonomiya at seguridad. Especially sa ating pinaglaban sa exclusive economic zone sa mga teritoryo ng bansa. Yun po yung mahalaga. Yung ginagawa ang paraan para ibaba ang presyo ng bilihin, binabatikos pa nila. Nakikipag-ugnayan tayo sa Amerika at sa ibang bansa para tayo suportahan sa maraming aspeto, binabatikos pa nila. Pagtatanggol at pagpapatupad ng batas, minamali nila. O saan kayo? Sa sumusunod sa batas o doon sa lahat ay negatibo dahil mayroong political at madilim na interes sa kanilang mga plano. Kasing itim ng sabaw ng pusit ang galawan. Alam na po ninyo. Again, dito sa darating na eleksyon, sa Lunes na po yan, iilang tulog na lang. Okay? Iboto natin ang mga taong tutulong sa bayan, hindi yung magkakampihan lang. Hindi yung maghihiganti lang. Hindi yung punong-puno ng sama ng loob kaya tumatakbo para maghiganti pag nandiyan na. Kailangan matuto na ang lahat ng Pilipino kung gusto nating makahabol tayo sa development ng ibang bansa. Maging global na ang galawan ng Pilipino at ng bansa. Irespeto tayo ng maraming tao sa buong mundo at gobyerno kung tayo po ay may paninindigan para sa pagmamahal sa bayan. Huwag maniwala sa maling gawain, paratang, paninira, pagiging siga-siga at kung anumang mga galaw pa. Alam nyo kung sino yan. Hindi yan ginagawa ng matitinong tao at ng matitinong political party. Ang oposisyon na Liberal Party at opposition independent na mga grupo dyan, ang kanilang mga pagtalakay, constructive, wake up call lang, walang personal. Iyon ang tamang pagpapatupad ng demokrasya. Pero yung mapanlait, na ang dating ay parang sila yung hari-hari, ang dating ay parang sila ang tama at makapangyarihan, sila ang laging tama, mali ang gobyerno, yan po ay hindi part ng demokrasya. Yan ay parte lang ng atat sa kapangyarihan, ng sakim sa kapangyarihan, ng gustong maghawak ng kapangyarihan para maghiganti at para sa kanilang sariling interest lamang. Ayan po. Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay?
Sunod na pag-usapan natin ito, hindi ho talaga mawawala eh. Kailangan natin bantayan. Kasi September 23 pa yata ang opening no trial kay Duterte. Pero ngayon po magkakasalimuot na yung mga petition, motion ng Defense Council. Pero napansin nga natin karamihan ay sablay. Yung pag-inhibit ng judge, sumabit sila, hindi ho pinayagan. Yung jurisdiction, yan po ang pinag-uusapan ngayon. So pag hindi po kinatigan ng ICC ang petisyon ng mga Duterte, especially dyan sa jurisdiction, ibig sabihin tuloy na tuloy ang trial. At yan nga yung kinababahala ng mga Duterte. Pag nagtuloy kasi ang trial sa September, tuloy-tuloy na yung trial na yan, mabigat po yung mga ebidensya at testigong lalabas, kalaboso talaga. Yan ho yung pananaw ng mga private lawyer at ng mga nakakaintindi. Kaya ngayon ay atat na atat itong Defense Council ni Duterte na magkaroon ng inhibit yung mga judge na kailang pinagdudahan at sinasabi nilang walang jurisdiction. Eh hindi ho maganda yan eh. Kasi nang iinsulto sila sa mga ICC judges. Takot sila na magkaroon ng trial, takot sila na matuloy ang trial kasi matitindi ang ebidensya ng mga biktima. Buhay na biktima kasi asawa, kapatid, magulang, at iba pang mga relasyon dun sa mga naging biktima ng human rights violation, crime against humanity. Yan po ang sitwasyon. Hindi biro talaga yan. Okay? Hindi natin pinangunahan pero sa ating personal na analysis at opinion sa dami ng biktima, sa dami ng kaso at desididong humarap at panindigan ang reklamo, mahirap na mahirap talagang harapin yan ng Defense Council ni Duterte. Kaya ang kanilang ginagawa ngayon, pigilan ang ICC. Sabihan na walang jurisdiction. Sabihan na mag-inhibit kayo dahil kayo ay bias o kung ano man at wala silang tiwala. Delikado po yan. Okay? Kaya nga, ang tingin ko dyan, ginalit nila, binabastos nila, hindi nila nirerespeto ang ICC. Judges, napakasama ng dating yan. Delikado po yan. Yan ang galaw ng mga Defense Council. Dahil kasi yung ganong mga motion, ganong mga petisyon, although karapatan nila yon, pero may magandang epekto yan kung sila'y kinampihan. At may masamang epekto yan kapag nireject yan. Ay nireject na, dininay. So masama ang epekto. Ginalit nyo, binastos nyo. Ang sipa niyan, hindi natin alam. Ang ganti niyan, hindi natin alam. Pagdating ng trial at pagdedesisyon, diyan ninyo mararamdaman ang epekto ng inyong hindi pagrespeto, ang inyong pag-question sa kanilang pagkatao at kanilang posisyon. Doon nyo mararamdaman yan. Pero hindi ko sinabing illegal yung ginawa ng Defense Council. At trabaho ng abogado yan, binabayaran sila. Ang tanong lang, tama ba yung move na yan? Tama ba yung kailang ginawa? Aba, ay malaya tayong magbigay ng kanya-kanyang interpretation at opinion yan. Sa akin, tama yan kung sila'y kinampihan, ulitin ko. Pero pag dininay, ang laking pagkakamali yan. Ay idininay. O anong nangyari? Abangan, subaybayan ang mga paglilitis, paghanap ng hustisya, katarungan ng marami at libu-libong naging biktima ng crime against humanity na kaso o yung human rights violation. Okay? Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa ating mga channel.